Sa taas ng presyo ng kuryenteng binabayaran ng mga Pilipino ngayon dahil sa mataas na energy generation, tuloy-tuloy ang paghahanap ng alternatibong paraan para makapag-produce ng kuryente, kagaya ng renewable energy, solar, wind, hydro, biomass. Pero ang isa pang klase ng posibleng source ng kuryente na mayaman raw ang Pilipinas ang pinag-aaralan ngayon, ang natural o geologic hydrogen, minsan tinatawag din itong native hydrogen o white hydrogen. Maaring kilala natin ang hydrogen bilang pinakaunang element sa periodic table na pinag-aralan natin sa chemistry. O kaya, yung letter H sa chemical formula ng tubig na H2O. Actually, dyan sa H2O na yan ang galing ang geologic hydrogen. Ayon sa Department of Science and Technology, nagkakaroon ng natural hydrogen sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng interaction sa pagitan ng tubig at mga bato. Clean energy ito dahil walang carbon emissions kapag pinoproseso para maging kuryente. Sa isang pag-aaral, natuklasan ng mga Pilipinong siyentipiko na sa San Antonio, Zambales, may lugar na tinatawag na nagsasasip na naglalabas ng higit 800 tons ng geological hydrogen per year. Ang volume na ito kaya mag-generate ng nasa 12,000 to 15,000 megawatt-hour ng kuryente kada taon. Nakatumbas na yan ng 42% ng tinatayang energy demand sa bayan ng San Antonio. Sa taya ng mga siyentipiko, ang emission na ito ay maaaring konektado sa isang mas malalim at mas malaki na hydrogen reservoir. Kamakailan lang, inanunsyo ng US Embassy ang partnership sa pagitan ng Energy Department at American firm na Coloma para i-explore ang natural hydrogen sa Zambales. Meron na ring existing 2D seismic survey for native hydrogen ng kumpanya sa Bugalyon, Pangasinan. Ang bilyonaryo at Microsoft co-founder na si Bill Gates ay isa sa mga investor ng Coloma. Bukod sa Zambales at Pangasinan, may ilang lugar pa sa Pilipinas ang pinag-aaralang posibleng source ng natural hydrogen. Sa Leyte, isang service contract na ang inaward ng pamahalaan sa Matahiyo Energy Philippines at Ophiolite Energy para i-explore yung natural hydrogen sa probinsya. Sa Palawan naman, nanawagan ng lokal na pamahalaan na ipagpatuloy ng Energy Department ang geologic hydrogen exploration sa probinsya. Maging si ultra-bilyonaryo Manny Pangilinan, nagpahayag na kamakailan ng interes para pumasok sa white hydrogen exploration sa pamamagitan ng kanyang PXP Energy Corp. Noong SONA ni PBBM noong Hulyo, may mga nabanggit siyang ongoing na establishment ng hydrogen power plant sa Pilipinas sa mga off-grid area gaya ng Marinduque at Zamboanga, Sibugay. Sa website ng French company na HDF Energy, green hydrogen infrastructure ang itatayo sa mga probinsyang ito. Kung ang white hydrogen ay natural na matatagpuan sa ilalim ng lupa, ang green hydrogen naman ay human-made na ginagawa sa pamamagitan ng water electrolysis. Nagsisimula pa lang ang pag-alam kung gaano karaming natural hydrogen ang meron sa bansa. Makaka-jackpot kaya ang Pilipinas sa renewable energy source na ito? Dahil pag nagkataon, malaking bagay ito para sa environment-friendly, self-sustaining at cost-effective energy generation sa bansa. Pero ang tanong, gaano kaseryoso ang pamahalaan para gawin at isakatuparan ito para pakinabangan ng mga Pilipino? Yan ang sabay-sabay nating babantayan.